the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
pagbabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Good Good morning, Jesus! Puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, naaaliw ang puso ko. Bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, banal, banal, banal. Patnubayan mo ako, hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Ay, Jesus. hallelujah. Parang bitin parang bitin. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Simulan po natin itong araw na ito na tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Panginoon, ano po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibago na naman pong umaga, panibagong pag-asa na amin pong tatanggapin sa umagang ito. At dalangin po namin, Lord, na sa mga sandali pong ito, pangunahan po ninyo kami, lalo na po kaming mag-asawa na inyo pong gagamitin, na alam ko po na sa oras na ito, kayo po ang maglalagay ng mga salita sa mga labi namin upang sa ganun po, maitaas ang inyong pangalan. At dalangin namin, Lord, na higit po sa lahat, yung mga kapatiran po namin ngayon po ay nasa biyahe, nasa mga kanya-kanyang tahanan. Alam po namin, Lord, na itong araw na ito ay gagabayan kami sa lahat ng aming gawain. At muli, Panginoon, salamat po at yung mga kapatiran din po namin na papunta ng outreach. Salamat po sa travel mercy po na ibibigay. At kami pong lahat, alam po namin, Lord, na patuloy niyo po kaming binibigyan, Panginoon, lagi ng karunungan upang sa ganun po, lagi naming maipahayag ang inyong dakilang pangalan sa mga taong aming makakasalamuha. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. Salamat kay Lord. Thank you, Lord. Good morning sa ating mga kapatid. Pumasok po ang buwan ng May at salamat po sa 4 na buwan na hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos at tunay na nararanasan po natin yung kanyang pag-aliw katulad ng awit natin kanina. 'Di ba? Dahil binigyan tayo ng strength sa pamamagitan po ng presensya ng Espiritu ng Diyos sa ating lahat. Thank you, Lord. Good morning Tatandaan ko po. man nung May 1, di ba nag-LSS tayo ng Last year, ng ng Nasugbu. Kasama po Nasugbu, dyan ang Calo Mendez. Kaya anong tawag dyan? Birthday nila Happy kahapon. birthday sa kanila kahapon. Yan, nung Nag-post May 1. yung mga kapatid natin kahapon at nagpaalala na 1 year na sila yung birthday spiritually. Yan. At saka lahat po ng nag-birthday ng May 1, 1998, natatandaan ko po yun kasi nagli-labor po ako noon kay SJ. Nung LSS na yun po sa Lipa sa may ano ba yun? Granha. Hindi yung LSS natin noon, tanda ko noon, nagli-labor, nandun sila sa Montevista ba yan? Montiera. Basta dun sa Lipa yun. 1998 po kasi yung mga kapatid. Nag-labor ka ng May 1 pero umanak May May 3. 3. Ayan, 3 araw na. Pero nakakatuwa. Kaya ko po naalala yun kasi LSS po yun. Kaya ko po hindi nalilimutan yun dahil Life in the Spirit Seminar po yun. At marami din po ang napuspos ng Espiritu ng Diyos ng araw na yon. Kagaya din po last year sa Calo Mendez at sa Nasugbu Outreach, alam po namin na
ipinamuhay po nila yung bagong buhay nila. Kaya nga po, ganun na lang po yung kanilang spiritual growth hanggang ngayon. Ayan, thank you, Lord. Purihin ng Diyos. Yan, thank you, Lord. Basahin muna natin yung ating Memory verse. memory verse. Memory verse of the week, Psalms 119, verse 10. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Sa Tagalog po, Yan, sa Tagalog naman po, sa awit 119 verse 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. amen. Ang ganda ng ating memory verse of the week. Talagang pag binasa mo siya ng punong-puno ng alab, punong-puno ng pag-ibig. Yan, talagang gagawin mo yung act of love na talagang susunod ka sa sinasabi ng kautusan. Thank you, Lord. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, kanina pa po, blessed na kami kasi nga, nakita po namin yung blessing ng ating Panginoon sa larangan po ng buhay noon at buhay ngayon. Lagi ko nga pong sinasabi na yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos sa ating lahat ay dapat, yung pataas. Yan, pataas. Hindi siya yung pa-drift away. Di ba, katulad ng pag-aaral natin nung nakaraang Monday. Pero, sa natural na buhay ng tao, dumadanas po talaga, nalalakaran po nila yung area ng drifting away. Kaya lang, yung pag-ibig ng Diyos kasi sa ating lahat, nagpapaalala na nandito na tayo, pagyamanin na natin yung ibinigay ng Diyos sa atin. Dito po sa Gawa 4:33, basahin ko po sa ating lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Naalala ko po kasi noong mga nakaraang araw, sabi po ni Pastor Alex, basahin po namin yung Book of Acts. So, nung binabasa ko po yung Book of Acts, natuwa po ako dun sa Revelation. Dito po sa Acts 1 verse 10, basahin ko po. Sabi dito, habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Kung mapapansin po natin, pagka trace back po natin yung ating ang history ng ating Panginoong Jesus, di po ba, yung mga disciple, yung mga tao, yung mga followers po niya, nalungkot po noong siya ay mamatay. Di po ba? Ay, nawala na po ng pag-asa. Noong pong nabuhay si Jesus Christ, syempre nagalak. Nagkaroon sila ng pag-asa at napatunayan nila na ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay buhay. Tapos, syempre nakasama pa nila si Jesus Christ for 40 days. After doon, umakyat na nga si Lord sa langit. Sabi, ang iba nakatingala nga. Ano kaya, di ba? Sa atin ganun eh. Minsan, ayan na yung Word of God, kitang-kita mo na, pero meron pa rin question mark sa buhay nating lahat. Kaya yun yung minsan nagiging dahilan ng pagkalungkot, drifting away, yan. Pero ang good news, natuwa po ako dun sa good news. Ang sabi ng dalawang lalaki, i-reiterate ko po para sa generation natin ngayon, ano ka ba? Yung Jesus na nakita mo umakyat sa langit, siya rin Jesus na bababa. Katulad ng pagkita mo sa Kanya, siya rin yung Jesus na bababa. So anong ginagawa nyo ngayon? Babalik siya. Babalik at babalik siya. Yun yung good news na iniwan. Hindi na yung hindi katulad noon na nung namatay, ano pa yung mind. 'Di ba? Hindi nga nila nakita yung di ba? Sabi nga,
hindi na nakilala yung mga, yung si Jesus, naging gardener nga eh. Pero ito, nagdulot sa kanila ng kagalakan yung sinabi ng angel. Ang sabi ng angel, babalik yan. Pupunta na kayo doon sa ipinagagawa sa inyo. So eto tayo ngayon. Tayo yung mga taong may living hope na babalik ang ating Panginoong Jesus sa wakas ng panahon at kasama tayo noon. Sana yung yung senaryo na yung nakita nyong umakyat sa langit ay makikita nyong bumababa. Sana po kasama tayo doon sa mga taong makikita nating bumababa si Jesus Christ. Di po ba? Exciting yon. Parang hindi kayo excited. Siyempre, pagka nakita mo siya ngayon na bumababa, buhay ka pa. Pero pagka hindi mo siya nakita bumababa, siya yung, doon sa Thessalonians, ang sabi doon, bubuhayin niya muna yung mga namatay na nananalig sa kanya. Pero napaka-exciting kapag kabuhay ka pa na dumating na si Lord. Yun po yun ang ibig sabihin nun. So yun yung napakasarap sa buhay Kristiyano natin na meron tayong mabuting balita na inaasahan sapagkat ang Diyos na nagsabi nito ay tumutupad sa kanyang sinasalita. Kaya yun yung very exciting part ng buhay natin, ng calling natin, na merong Diyos na tumawag sa atin, pumili at humirang sa atin para gamitin tayo sa ministry na marami pang tao ang makakilala sa Kanya at maging excited sa Kanyang muling pagbabalik. So, doon po, pagka pumunta po kayo hanggang chapter 4 ng Acts, makikita niyo po doon, ako'y tuwang-tuwa doon sa sama-sama silang sa Acts 2, sama-sama silang nagpe-fellowship, sama-sama po silang kumakain, yung mga things nila, pinapagamit po nila sa ministry, tapos hanggang sa nagkaisa po sila na ito yung mga apostol, ito yung mga disciple doing the preaching, ito yung mga other works. So, doon nga po pumasok na yung katawan ni Kristo ay nagkaisa, merong kamay, merong paa, merong bibig. So nagkaroon po ng unity in the body dahil may pag-asa po na sa kanyang muling pagbabalik ay makakasama ang mga nananalig sa kanya. So na-inspire po ako doon dahil talagang, di ba kaya nga noong nag-preach yung mga disciples, sabi, nagkaroon ng 3,000 added to their number. Nasa Acts 2:30. Teka, basahin para sigurado po. Dito po sa Acts 4, tingnan ko po. Acts 4, verse 4. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. So andun yung empowerment of the Holy Spirit, dun nga sa Acts 1:8. Nung in-empower sila at nag-preach po sila boldly, umabot ng 5,000 nga ang bilang dito ng mga lalaki pa lang. So, kung may kasama po silang asawa, 10,000 na. Kung may kasama po silang anak, kung tagi-isang anak, 15,000 na. Kung tagdadalawang anak, 20,000 na. So, recorded po ay 5,000 lang. Pero, syempre, productive po tayo sa ministry na ipinagkatiwala sa atin. Kasi, itinuro na po talaga sa atin na nung namatay si Jesus Christ, sinigurado niyang victorious ang Christian life natin. Yun nga lang, pagka nilagyan mo ng emptiness, dullness ang Christian life mo, diyan papasok ang gawa ng kaaway. Kaya thank you Lord kasi nga noong, 'di ba, katulad po nito, meron po tayong LSS ngayong May, 'di ba? So, makikita po natin talaga na maging excited po tayo pag-pray po natin yung mga pinili ni Lord sa araw na yon para ma-empower po ng Holy Spirit, para makapag-preach din po at
para makapagpadagdag ng 5,000 men in the church. So, eto po yun, yung nakakatuwa pagka lagi pong maalala po natin kung paanong ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo sa ating lahat at kung paano po natin ito pagyayamanin. Kaya lang nga, di ba, nung nakaraang Sunday, ano yung pinag-aralan na? Nung mga nakaraan, di ba, syempre yung Holy Spirit, nasa yun na. Kaya lang meron pong quenching of the Holy Spirit at saka grieving of the Holy Spirit na pinag-aralan po natin last time. So yung quenching ay hinahadlangan mo, anong Tagalog ng quench? Pinipiga. Hinahadlangan, kini-quench mo, hinahadlangan mo yung gawa ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ayan na, ipipreach yung Word of God. Hinahadlangan, ay hindi, may bagyo doon. Ay hindi, ganito yon. You quench the Holy Spirit. Yung grieve naman, pinipighati, pinapalungkot mo ang Holy Spirit. So tayo pong lahat, tingnan po natin, anong tawag nun? I-test po natin yung ating sarili kung nandiyan pa ba yung Espiritu ng Diyos sa atin ngayon. Andiyan pa ba, mga kapatid? Andiyan pa ba, mga kapatid? Kaya nga, di ba, sabi, yung kanta natin kanina, hinahanap kita. Di ba, hinahanap sa bawat sandali, patnubayan mo ako. Hinahanap sa bawat sandali kasi nga prone tayong matisod, prone tayong madapa, prone tayong makalimot. Kaya nga dapat lagi tayong mag-go after the presence of the Holy Spirit sa buhay natin araw-araw. Kaya nga nung inaaral po, tuwang-tuwa po ako nung inaaral po natin yung quenching of the Holy Spirit, si Pastor Simple mamaya magbibigay. So dito nga po, taglay ang dakilang kapangyarihan. Yung empowerment po ng Holy Spirit sa atin ay para po i-equip tayo. I-equip saan? Para maging bold, una, sa pananampalataya natin. Di ba kaya nga yung awit kanina, manalig ka o puso ko? Di ba? Yung puso natin, tumibay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Katulad po, nung pagiging matibay ng pananampalataya ng mga naunang Kristiyano sa atin. Kaya nga nag-preach po sila, even hanggat sila'y mamatay, di ba? Si Pedro nga po, hanggang kamatayan, di ba? Yung mga pag-uusig na dinanas nila, wala silang pakialam. Kasi andun po yung living hope na babalik ang Panginoong Jesus para sila ay kuhanin, di po ba? So, ang mga Kristiyano po ngayon, actually ngayon, pagka po bukas, syempre bukas po ang information sa ating lahat, ang dami pong preachers, ang dami pong mga nag-aral ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po, yung presensya ng Espiritu ng Diyos sa iyo, ang magtuturo sa iyo ng truth. Kasi minsan, at saka yung halimbawa, meron kang nakita sa YouTube ba yun? Napanood mo na ganon. Meron dong part na hindi mag-a-agree yung spirit mo. So, pag hindi nag-agree, ako pagka gano'n, sabi ko, bakit kaya niya sinabi yun? Ganon. Pero pag hindi talaga nag-a-agree, hindi na rin ako kasi baka iba na yung mabasa ko. Ang gusto ko palagi, merong kapayapaan. Halimbawa, nagdudulot ng kapayapaan sa puso yung narinig ko. So, yun nga, kaya wag nating hahayaang yung Holy Spirit within us ay malungkot, mahadlangan, para masunod ang layunin ng ating Panginoon. Yung pagpapatotoo po, di ba, in-entrust po sa atin yun sa Acts 1:8. You will be witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Examine po natin, saan na po tayo nag-witness? Alam nyo po, sa Jerusalem, marami pong fail dito.
minsan nga, naririnig mo, ang gagaling naman ng mga yan. Pagka worker ang darating, ang ulam natin masarap. Pero pagka hindi work, pagka ordinary day, ordinary din yung ulam. Di ba? Kumbaga, witnessing sa Jerusalem, talagang yun yung first priority natin. Yung napag-aralan po nating salita ng Diyos, makikita po ng mga mahal natin sa buhay. Di po ba? So, doon pa lang marami na po tayong, parang pagka nag-gauge ka, gumaganon, hindi lahat, tawag nun? Mataas ang points. Meron po kaming isang outreach na isang pamilya po. Talagang nakita po namin sa kanila yung bilang nanay at tatay, yung po nila, sabi nila sa mga anak nila, importante pag-attend ng fellowship, prayer meeting, ganyan-ganyan. Nag-anniversary po sila. Una po, ang paalam po sa amin, ang anniversary po nila ay mag-overnight po sila Saturday and Sunday. Sabi po ng tatay, ay hindi, sa umaga, sa linggo mag-fellowship tayo. So nagbago po. Ang ginawa po nilang booking, ginawa po nila na 6 ng gabi, 5 o'clock sila ng Sabado ng gabi, papasok. Tapos, alas 7 mag-out. So from there, ang nangyari po sa kanila, galing sila dun sa resort, nagpunta po sila sa fellowship. Ang maganda po, nag-fellowship po talaga sila lahat. Mula sa tatay, lolo, lola, mga anak, mga apo. Alam niyo po ang maganda, pagtapos po ng fellowship, nagpa-book po uli sila. So hindi po hadlang yung joy natin sa pamilya natin para hindi nga maka-attend sa fellowship. Sabi ko, hangang-hanga ako sa pamilyang to. Although, meron din po sila, kasi ang puso po nila, nung mag-asawang to, syempre, wala kaming maiiwan sa kanila, kundi yung pananampalatayang natutunan namin dito na siyang nag-angat ng buhay namin. Totoo naman po yun. So, talagang ang hope po lagi nila ay ang pamilya po nila ay makakilala sa ating Panginoon. Katulad po ng nakita nilang pagpapala ng Diyos nung sila ay tinawag ng ating Panginoon. So, witnesses to Jerusalem. Kaya ipag-pray natin na ma-empower tayo ni Lord para maging patotoo tayo sa ating pamilya. Ako nga nalulungkot din po dito kasi lagi po ako napapagalitan ni Tata, ang kapatid ko. Sabi niya palagi, ate, ikaw lagi ka na lang uwi ng Tamayo. Sa Kogyo, di ka umuuwi. Stand corrected kasi syempre, siguro may mali nga rin. May mali rin po talaga ako doon. Ang una po kasi, parang napapagod po ako sa biyahe papunta sa Kogyo. So, isa yon. Pangalawa, pag bumaba po ako sa amin doon sa ilalim, parang ang hirap ko pong umakyat. So, physical po yung dahilan ko. Pangatlo, yun na nga, kumbaga parang mas madali sa amin pumunta ng Tamayo kasi diretso na kami sa outreach, ganyan. Tapos, isa pa, walang parkingan ng sasakyan. Pero mali pa rin po ako doon. Kailangan ko po yung i-cope up na makauwi po ako sa Kogyo. Minsan. Minsan eh. Pero sa isang banda po, thank you Lord kasi, tawag nun, yung kasing usapan namin ni Lord, nung naglingkod ako sa Kanya, hindi naman siya nagkulang sa nagtalusira sa ipinangako niya sa akin. Kasi nung nag-full time po ako, ang sabi ko po, ang usapan po namin ni Lord, Lord, ikaw ang bahala sa pamilya ko. So nakikita ko naman po ngayon, halimbawa, tuwang-tuwa po ako sa kanila pag nakikita kong katulad po niyan, yung isang pamangkin po namin, gagraduate na po this coming May 22. Although siya ay nagkaroon ng anak,
Pero inaayos po nila yung buhay nila. Yung isang pamangkin ko, ganun din. So kahit po hindi ko sila nakikita physically, tinutupad ng Diyos yung pangako niya na hindi niya naiingatan niya yung mga mahal namin sa buhay. Minsan nga po, sabi ko, nakapag-resort sila, yung tawag nun? Nag-swimming sila sa isang resort. Nag-outing sila, sabi ko ganun. Tuwang-tuwa po ako doon, kahit wala po yung physical na nakikita ko pong hindi sila pinabayaan ni Lord. Tapos yung spiritual growth po nila, sabi nga nung kapatid ko, ate, nanonood ako sa iyo ate, nanonood ako ng GMJ sa palengke, kasi nagtitinda po yun ng tinapa sa palengke doon sa gate 2. Nakaganyan daw po yung cellphone niya, nanonood daw siya. So makikita ko na kahit physical na hindi ako nakakapunta sa kanila, nakaka-attend sa kanila, yung pangako ng Diyos, sabi nga doon sa kanya, sa Hebrews ba yun? Yung pong, kung ako may hindi tapat, ang Diyos ay tapat pa. 2 Timothy, opo. Tapat pa rin po ang Diyos. So, stand corrected po ako doon. Hinihingi ko po yung magbigyan ako ni Lord ng magandang tuhod, magandang time, para po makapag-spend po ng oras sa amin sa Kogyo. So, isa po yun. Witness to Judea, madali Di ba? Nag-witness tayo sa isa't isa. Sa mga kaibigan natin, sa mga kapitbahay natin, madali po yun. To Samaria, yan, mahirap din po yan. Pero, kaya po magiging madali na magiging witness ka sa Samaria, yung hate ni Lord sa'yo dati na pinatawad, yun yung igagrant mo sa kanila. Kung paano kang pinatawad ng Diyos, yun yung igagrant mo sa kanila. Witnessing to Samaria. Kumbaga, hindi ka na magagalit sa kanila. Sasabihin mo na lang na, na pinatawad na tayo ng ating Panginoon dyan. So from there, magiging witness ka, ang bait niya na sa akin, kahit lagi ko siyang iniinis. Di ba? Parang ganon. Witnessing, ano kayang ginawa ng charismatic sa kanya? Kasi charismatic yung, di po ba? So makikita po natin, yun nga, natutunan natin dito talaga na sa kanila, sa akin na lang, sige, wag na lang po ako, pero sa kanila nakakita po ako ng example doon sa amin na lang po, yung hatred sa kaaway, lalong-lalo na doon sa mga sobrang nanakit sa puso mo. Ako po admitted ko po to. Palagay ko di nanonood yun. Joke. Ayan. Nung high school po kasi ko, talagang nakaranas kami ng hindi maganda. Hanggang sa ako nga po, sabi sa akin noon, ayan naman si Jingjing po kasi ako Ayan naman si Jingjing. Lahat daw nung gamit nung anak niya, may pagkakataon na sabi, ninakaw ko po yung pulbo nung anak niya. Sabi ko, bakit ko nanakawin yun? Di nga ako marunong magpulbo, di nga ako marunong mag-ayos. Hanggang ngayon, napapatunayan po na wala akong pakialam sa pulbo, parang ganon. So, nagkaroon ako ng galit nung mga panahon na yon. At nung graduate po ako ng high school, ang sabi ko, hindi ako babalik dito hanggat hindi ako nakakagraduate. Isasampal ko sa inyo ang diploma ko. Ano po ba yung itsura ng diploma dati? Di ba yung may kahoy? Yung may kahoy yung dati? Yun talaga yun. Kasi sabi ko, sasampal ko sa inyo ang diploma ko. Pero mabait ng Diyos, di po ako pinag-graduate. Para hindi ko po maisampal ang diploma. Oo, hindi ako ng college. Oo. Di ako pinag-graduate ng college kasi nga ang pangit ng Alam niyo po, salamat kay Lord. Hindi nga ako nakagraduate ng college, pero pinag-graduate ako ng SEND program. Di ba? Nung nag-SEND after po noon, so outreach sa Pangasinan, hanggang one time, Baguio, Pangasinan, ganyan, hanggang one time sabi,
sabi po, sabi ko, subukan ko nga kung nakapagpatawad na ba talaga ako. Alam niyo po, pumunta kami doon sa tao na yon, nagalit ako. Tapos nung makita ko, nalungkot po ako kasi sabi ko nung makita ko, ito ba yung taong sasampalin ko ng diploma ko? Alam niyo po, ang kisig-kisig niya nung araw, ang gwapo-gwapo niya. Pero nung nakita ko po siya, payat na payat, parang pilantod yata na yon, tapos tagahugas po ng plato. So, makikita mo, doon pa lang, natuwa ako kay Lord kasi nung hinanap ko po siya at nakita ko po doon sa kusina na naghugas ng plato, sabi ko, pamano po? Pa-bless po, uncle, pa-bless po. Nakapag-bless po ako kahit basa yung kamay niya. At doon ko nakita, sabi ko, Lord, thank you. Kasi talagang nawala na yung galit dun sa puso ko. So, yung spiritual life kasi natin, hindi naman yan sili na pag ginanon mo ay aanghang agad. May proseso pong pinagdadaanan. Pero bibigyan ka ng empowerment ni Lord to face. Yun nga, kumbaga, para harapin mo yung totoo. Di syempre kung di pa ako nakapagpatawad noon, di po ba? Pero nakakatuwa po, talagang kita ko po sa heart ko na ando na po yung pagpapatawad. So isang patotoo po yun na ang salita po ng Diyos ay kumikilos po sa buhay natin. Kaya nga, kahit minsan yung dumadating ka sa puntos na kinatatamaran mo, huwag kang tamaring makinig. Lagi ka pa rin makinig. Alam niyo po, bukas po ang lahat. Natutuwa nga po ako ngayon bumili po ako ng radyo na transistor. Transistor po. Ano po pagkakaiba? Yung yung solar. Ayan. Hindi, yung pong radyo na ang power niya ay galing sa solar. Para safe. Radyo na solar. Ando sa taas, tumutunog yung mag-isa sa taas Ayan. So, ang katwiran ko kasi noon, at least, pagka naka-tune in siya, hindi ako mag-aalala sa kuryente. Ibig sabihin, isa po yun. Tapos minsan napupunta po kami dun sa Christian station, di ko lang alam kung anong number, kung saan siya mapunta So, nagsasalita lang po siya na nagsasalita. Pero kapag pumasok siya sa tenga mo, hindi naman po siya maiiwan. Dito po siya maiiwan Tapos sa ibang araw, kaya pala gano'n yung napakinggan ko. So wag po tayong manghinawang makinig ng salita na Diyos, patotoo to the ends of the earth, hanggang sa dulo ng mundo. Ibig sabihin nitong hanggang sa dulo, hanggang dun sa naabot ng paa mo, naabot ng distance mo. Di po ba? Hindi lang dito sa kapaligiran, kundi hanggang sa abot ng distansya na pinapaabot sa'yo. So, yung empowerment na yon, hindi po yun sayang. Kasi nga, talagang dito sa Acts, pinatunayan naman po ng Diyos na dumami po talaga sila. Dumami po ang naging mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Ang kagandahan po, kahit po si San Pablo, na dati pong mag-uusig ng mga Kristiyano, hanggang sa huling hininga ng buhay niya, sinasabi niya pa rin yung magandang buhay na dulot ng mabuting balita. Kaya yun, pinapaalalahanan talaga tayo na tawag niya yung pag-alabin, keep the fire burning sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi pa naman puhulian lahat kasi talagang ini-equip tayo, minomold tayo ng ating Panginoon according to His time, according sa Kanyang paggamit sa ating lahat. Naalala ko rin yung sa Psalms 1:1-3. Habang hindi mo pa panahon, sa Psalms 1, habang hindi mo pa panahon, maging equip ka. Kasi darating ang time
nagagawitin ka ng ating Panginoon. So, dito, araw-araw, yung lahat ng nananampalataya at lahat ng in-empower, lahat ng pinuspos ni Lord ng kanyang Espiritu Santo ay para po gamitin tayo para sa pag-aaral ng salita, pag-preach sa ating Panginoon. Tanda ko yung awit ni Sister Connie. Mold me to witness only for Christ, di ba? Kay Ninang Mila ba yun? Yun. Hindi ko pala tanda kung sinong nag-ano. Yon, di ba? Mold me, equip me to only to witness for Christ. So, yung Christian life po natin, kaya nga tayo tinawag na Christian para makita si Kristo sa buhay nating lahat. Kaya yung zeal natin sa service, yung zeal natin sa buhay Kristiyano natin, wag po nating maging constant. Pag-alabin po natin siya. At nang sa ganon, ano ba yung sinabi ko nung nakaraan? Di ba yung init ng panahon ngayon nakakasakit? Pero yung alab ng paglilingkod kay Lord, nagpo-produce po siya ng life. So, talagang i-enjoy po natin yung empowerment of the Holy Spirit sa atin. Lalo na may magandang balita ang Panginoon sa ating lahat. Thank you, Lord. Bati po muna tayo ng birthdays. Thank you, Lord. So, ayan. Today is May 2, 2024. Ayan. Happy birthday po. Ayan. Kay Doktora. Tita Andal. Happy birthday, Sister Doktora Tita Andal ng Kapatid ating LIPA, Riverside Prayer Group. Sister Chinky Inigo, happy birthday. Sister Edith Ocampo, Brother J. Bong Bartolome, Sister Hannah Soriaga, happy birthday. Sister Shia Dino, Brother Pat Olila. Si Brother Pat yan. And belated happy birthday sa aming pamangking Sister Ara Orte na nasa Kogyo ngayon. At happy birthday din kay Mama Mart. Enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Announcement. Thank you, Lord. Ayan. Check. Announcement po, tayo po ay may Life in the Spirit Seminar sa May 11, nagaganapin po sa Cramsis, 8:30 ng umaga onwards. Priority po ang PMS employees and Makati area only. At sa same date din po, sa Nueva Ecija naman, 9 a.m. ang start sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Kuya po, Nueva Ecija. Kasama po nila, Kuya po, yung area, Kuya po, Nueva Ecija. Yon. Ang kasama po nila sa LSS ay Bulacan. Tarlac, Outreach, Paniki, Kapas, at saka yung ating Bulacan. LSS are open to members who are already attending our prayer meetings and fellowship. Opo, talagang yung nakaka-attend na po, di ba yun nga po yung sinasabi ko kanina, na regular, pero yung empowerment po talaga kailangan. Tapos, CSM. yan. Meron din po tayong CSM Summer Camp, nagaganapin po sa May 31 to June 1, overnight,
Friday to Saturday, at Angela's Leisure Farm and Resort sa San Pablo City, Laguna po. Ang ating pong contribution ay 1,200 per head po, inclusive po ng food and accommodations. Yung pong food po na kasama dito ay, ano ba yun sabi? Merienda ng Friday, pagdating po nila, lunch, tapos dinner, tapos Saturday morning na breakfast, at merienda ng Saturday. So, yung 1,200 po natin, pagka po sa pagkain nyo po binilang, 1, 2, 3, 4, 5, 250 per pagkain. Kaya lang, may accommodation po. Yung pong tutulugan, yung lugar po na tutulugan nila, sobra pong, tawag nun, may bayad din po yun. Kaya nga pumura na po yung 1,200 per head para po sa ating CSM Summer Camp. Thank you, Lord. Ayan. Yan, thank you Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Yan po yung ating mga announcement, mga kapatid. At dadako muna tayo sa ating Repeat New Song of Repeat the New Week, Song. Mananatili. Composed by Sister Mitzi Jokno, arranged by Brother S.J. Garcia, and interpreted by Brother Yuris Nokum. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higaya ko. Araw-araw, araw-araw. Man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higayap ko. Araw-araw, araw-araw. Saan man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon, patuloy akong naawit sa'yo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Man ang bagyo, kakayanan ko, kat salita mo ang laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, kat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon,
pagkakataon, patuloy akong aawit sa'yo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Yan, thank you Lord. Salamat sa magandang awitin. Sabi nga ay, ako'y mananatili sa piling mo. Yun po yung pinakamaganda sa buhay natin. Pag sinabi nating mananatili, ibig sabihin, ano mong maganap, naandun pa rin tayo. Yan, sa pagkapatuloy po, basahin ko lang po dito sa Efeso, Kabanatang 4, dito po sa verse 30. Sabi po dito, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Yan, napakaganda pong pangako ng Panginoon sa atin. Katulad nga nung naisiri nga ni Sister Wife, na yun naman pangako talaga sa atin ni Lord doon sa Acts 1, sabi nga doon, yung pag-akit ng ating Panginoong Diyos sa langit, iniwan niya sa atin yung kanyang banal na espiritu. At dahil nga po iniwan sa atin, sabi nga po tayo ay napuspos ng banal na espiritu ng Diyos. Bakit po tayo pinuspos? Upang maging patotoo tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. Yun sinira nga kanina, yung Acts 1:8, na tayo ay patotoo sa Judea, sa tahanan, Jerusalem. Ito po yung ating kapitbahay. At ano pa mga Judea, ito po yung ating kapitbahay. Tapos yung Samaria, ito po yung ating mga kaaway. Tayo naman po, wala na ho tayong mga kaaway. May kaaway pa po ba kayo mga kapatid? Wala na, kaya ibig sabihin, hindi na natin sinisi sa kaaway natin dahil tayo wala ng kaaway. Tayo, minsan inaaway tayo. Pero hindi na ho tayo nakikipag-away. Iyan, purihin natin pa. Sabi nga po, bakit tayo pinuspos? Upang maibahagi po natin yung kabutihan ng Diyos. Diba? Alam po naman natin yung, lalo na yung life verse ng ating community. Sabi nga po doon, yung mga narinig mo sa harapan ng maraming saksi, ay ituturo mo sa mga taong mapapagkatiwala ang magturo naman sa iba. Kaya pagka tayo nakapaloob sa kaumpi, wala hong nakaupo lang. Kahit mahiyain ka, magpapatotoo ko talaga. Ako mahiyain din Pero nagpapatotoo ngayon. Bakit yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon para tayo gamitin, para ipahayag yung kabutihan ng Panginoon. Sa Matthew 28:19-20, sabi doon, gawin nating alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi doon, at turo ang sumunod sa mga ipinag-uutos niya. Yung po yung pinakamaganda sa ating ngayon. Tayo po ngayon ay patotoo na. Bakit tayo nakapagpapatotoo? Binabahagi natin ang kabutihan ng Panginoon. Tayo po pinalaya. Saan mo tayo pinalaya? Sa dati nating buhay. Dati, bihag tayo. Pero ngayon po, nakalaya tayo. Kaya, at dahil tayo nakalaya, sabi diyan, anumang mga masasamang bagay, ay wag na ho natin pahihintulutan pa na bumalik muli sa atin. Di po ba? Kaya nga tayo, sa panahon natin, dahil nasa atin na po ngayon, yung banal na espiritu ng ating Panginoon, yung bang kaya na natin tanggihan ang kasalanan. Ako, natatandaan ko, di ba, pagka paminsan-minsan, sipi, ako'y, ano bang tawag doon? Pag napapunta po sa outreach, yung dati kong gawain na naguhuwiting, minsan ay nakikita ko pa rin na, para bang nakikita ko pa rin na may naguhuwiting. Di ba? Parang minsan, may nagsasabi, sige, taya ka kaya paminsan-minsan. Kaya na po natin tanggihan yun. Yun po sinasabi. Dahil nasa atin na po ang Espiritu ng Diyos. Tayo po, inalin sa tayo ng Panginoon sa ganung bagay. Kaya, dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, kaya na natin puntanggihan ang mga bagay na yan. At tandaan din po natin sa ating buhay, bilang mga pinalaya ng ating Panginoon, ang ganda-ganda po ng buhay. Di po ba masasabi natin na kaya nga yung awitin na anong sabi doon, wala ng buhay, nagaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita.
Alin po yung buhay na yan? Yung po yung buhay na kasama natin ang ating Panginoon. Ngayon po dito po sa ating, nais ko pong ishare sa umaga rin pong ito, ano nga ba yung mga nakapagpapalungkot sa atin? Ano nga ba yung nagpapalungkot sa banal na espiritu? Dahil nasa atin na po yung banal na espiritu, alam nyo bang ang banal na espiritu pinalulungkot? Lalo na kapag halimbawa na nakatira sa atin yung Holy Spirit, nalulungkot din po. Pag-uusapan nun natin sa umagang ito yung mga ilang bagay na paano ho natin napapalungkot ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Unang-una, balikan po natin dyan sa 25. Tingnan po natin ano po ang nakalagay dyan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Yung pala, pagka pala tayo nagsisinungaling, alam nyo, nalulungkot yung Holy Spirit na nasa atin. Kaya nga po ang sabi dito sa Proverbs 12:22, tingnan po ninyo, namumuhi si Yahweh sa sinungaling. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit, ang tapat ay ligaya niya at aliw. Naku, yung pala. Sabi diyan, namumuhi ang ating Panginoon sa mga sinungaling. Pero yun daw pong tapat, ligaya niya at aliw. Kaya alam nyo, ligaya pala tayo ng Diyos. Pagka tayo'y nasa katotohanan lagi. Di ba? Kaya nga minsan may nagbibiro sa atin kahit na maikli ang kwento, basta totoo lang. Minsan nga na may habang-haba, hindi naman tunay. Di ba? Kaya sabi niya, kahit na maikli, basta totoo lang. Tandaan po natin, ano pa, sabi dito, yung salitang lying, ito po ay pagsisinungaling, pagsasalita sa mga bagay na wala namang katotohanan. Sa awit 101:7, tingnan niyo, sa aking palasyo, yaong sinungaling, di ko papayagan. Sa aking presensya, ang kunwari ay di ko tutulutan. Naku, kaya sabi dito, sabi dyan ni Haring David, hindi ko pinapayagan. Tingnan niyo yung paninindigan ni Haring David. Hindi ko papayagan sa aking palasyo yung mga sinungaling. Di po ba? Kaya thank you, Lord. At tayo po ngayon ay pinapahintulutan ni Lord saan? Hindi naman sa palasyo, sa templo ni Lord. Kaya tayo naandito. Ibig sabihin, tinanggal na tayo ni Lord noon sa mga bagay na pagsisinungaling. Kaya nga po hindi na natin nadudulutan ng kalungkutan ang banal na espiritu. At tandaan din po natin ang pagsisinungaling, ito po ay sumisira ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagbuo ng salungatan sa kuro-kuro, ng alin daw po ng pagsisira ng tiwala. Totoo naman na kapag nagsisinungaling na, di ba? Parang, ba, sa atin na nga lang, nakaranas ba kayo ng pinagsinungalingan ka? Pero minsan parang ang hirap mo nang ibalik yung tiwala sa kanya. Sinungaling yan. Di po ba? Kaya tayo ngayon, pasalamat po tayo kay Lord. Dati sinungaling tayo, pero ngayon po, ano ang sabi doon sa verse 25? Tayo po'y nagsasabi na ng katotohanan. Pwede po bang marinig ang malakas na amen? Iyan po, tayo po'y nagsasalita na ng katotohanan. Dahil nga po na nasa atin na ngayon ng Holy Spirit. Sabi diyan, ano pa yung pagsisinungaling? Iyan po ay sumisira din ng relasyon. Di ba? Alam po naman natin yan. At tayo po ay masasabi natin na diyan tayo nagmula sa mga ganyang bagay nang wala tayo kay Lord. Natatandaan ko nga nung mga panahong di ba may nakalagay sa Bible, sabi nga, sa Bible po, ang mahirap daw pong makaiwas sa pagsisinungaling yung mga mangangalakal. Ayan ho na may napatunayan ko talaga. Alam niyo kung bakit? Dahil simple po nung kapanahunan na kami po yung nagkakalakal, nakasama ko po yung nanay ko. Minsan, pagkalimbawa, may tinda ho kaming mga kamote na tinitinda, sako-sako, na pag nasa sako, may nagtatanong, magkano po bang tawad dyan? Sasabihin ng nanay ko, 150 po ang tawad dyan. Wala pa naman tumatawad. Kaya pag tinawaran na 150, ibibigay na. Di ba? Kaya totoo, napatunayan ko na ang mangangalakal, mahirap daw pong umiwas sa pagsisinungaling. Pero, nung tayo mapunta na kay Lord, nakakaiwas. Nasa atin na ngayon yung Holy Spirit na hindi ka na ngayon pinapayagan na pagsisinungaling ka, Lord. Ngayon nga, pag yung biro pa lang na nagsinungaling ka, parang, Lord, sorry po. Di ba? Yun po yung kagandahan ngayon. At ano pa po ang nakalagay dyan? Ang pagsisinungaling din po, ito yung nagbubukas ng labanan sa kalipunan ng mananampalataya. Di po ba? Kaya lagi natin sinasabi po yan. Salamat sa ating Panginoon. Tayo
na nasa atin yung Holy Spirit, hindi na ho natin pababayaan na mapighati pa yan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Pangalawa, ano pa daw po ang nakapagpapalungkot sa banal na Espiritu? Sa verse 26, ang nakalagay po dyan, tingnan po ninyo, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Iniisip ko nga lagi, sabi ko bakit lagi sinasabi ng Bible na kung ikaw daw ay magagalit, huwag mong pababayaang lumubog pa ang araw. Alam niyo kung bakit? Oo nga naman. Simple pagka hinayaan mo, lumubog ang araw, anong sunod sa lumubog ang araw? Matutulog ka na. Pagka ikinakatulog na anong mangyayari na, makakalimutan mo na nga magpatawad. Ang reminder doon, huwag nating kakalimutan magpatawad. Ang sabi ng Word of God, huwag nating hahayaan na lubugan ng araw na tayo ay meron pa ring galit. Diba? Sabi nga dyan, ano ito po? Yung tinatawag na sabi din yung losing your temper. Ito yung nawawalan tayo. Totoo naman, na kapag tayo nagagalit na, ano tawag? Nawalan na ng control dahil sa galit. Di ba? Pag ang tao ay galit, nawawalan na ng control yan. Minsan, hindi mo na maiwasan, nakakapagsalita ka na ng masama. Di po ba? Kaya ang sabi diyan, agad daw nating pawiin sa ating kalooban ang galit. Sabi nga po doon di ba? Bagaman ng ating Panginoon doon sa Matthew 21 verse 12, di ba? Ang katuwiran ng iba, bakit si Jesus nagalit din? Di ba? Doon nga sa Matthew 21:12, totoo naman na bakit siya nagalit naman doon? Simple yung kanyang templo pinagtitindahan. Di ba? Kaya nung makita, bakit nyo ginagawang tindahan itong aking templo? Di ba? Ang tawag naman doon ay holy anger. Ibig sabihin, banal na galit. Bakit to? Sapagkat yung ginagawa hindi naman makapagbibigay ng kaluguran sa ating Ama sa Langit. At hindi lang po yan, at ang galit din po, ito ay nakakasugat. Diba? Totoo po yun, nakakasugat. Kaya pag hinayaan ng galit, alam nyo bang ako'y may kilala na tao na hanggang doon sa kanilang kaapu-apuhan, galit sa pamilyang kinagagalitan nila. Bakit to? Simple, halimbawa, sasabihin doon sa kanya mga kamag-anak, pagka sabihin niya, yan ang pamilyang ng api sa atin. Yan ang nang-agaw ng ating ng lupa natin. Ngayon po, lahat na makita, halimbawa, yung kanyang anak ay nagkamanugang, nagkaanak, kukwento naman ng iyang pamilyang yan, iyan ang nandaya sa atin, yan ang umagaw ng ating lupain, yan ang nandaya sa atin. Kaya alam niyo po, hanggang sa kaapu-apuhan, galit sila. Alam niyo po kung bakit? Hindi po iba sa amin yun. Di ba? Pero, yung mga, bakit nga, nung wala pa sa Panginoon, ganun talaga ang buhay. Pero ngayon po, nagbago na. Simple, iba po yung nagagawa talaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Tayo ngayon, ako nga, ang isa ko rin nung napansin, ako'y mahiyain din tao, pero pagdating sa ganon, yung lalo-lalo na pala pagka mag-anak mo, hindi mo pwedeng hindi isi-share. Lalo-lalo na pag nakikita mo na ganon ang pamamaraan na mai-share mo talaga sila. Hindi, yung ba sa puso mo, hindi mo pwede sa kanilang, hindi ikukwento Alam yung kamag-anak ka ng tatay ko, nung hindi pa nagkakagalit, nakatira lang sila sa isang hindi naman subdivision, magkakapit bahay sila. Pero nung magkagakagalit na po dahil sa kanilang mga minana, nagkahiwa-hiwalay na ang pamilya. Kaya nakakalungkot. Kaya yung pala, inilagay tayo ng Panginoon dito, meron tayong gagawin. Kaya nga ang sabi, tayo ay patotoo saan? Sa Jerusalem. Ano yan? Judea, sa ating mga kamag-anak. Patotoo tayo. At hindi po ibig sabihin na wala tayong gagawin. Lalo-lalo na po pag nakikita po natin sa kanila yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga po, ano pa sabi dito? Yung galit, ito daw po ay sinisira daw po natin ang ating sarili sa galit. Diba? Totoo naman, kapag tayo nagagalit minsan, parang wala namang kinalaman. Halimbawa, yung galit na galit ka, minsan tayo din ang mapapahiya. Diba? Minsan tatanungin, bakit na-high blood yan? Nagalit Bakit din nila sa ospital? Nagalit. Di ba? Parang ang sama naman ng pakiramdam ng gano'n. Di ba? Na dinala ka sa ospital dahil sa galit.
Kaya yun po. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ngayon ay talaga namang hindi na natin hinaayaan na mag-grieve yung Holy Spirit sa atin. At yan po ay pinalaya na tayo ng Panginoon. Doon sa verse 28, tingnan po nyo nakalagay dito naman sa verse 28. Sabi diyan, yung 27 muna, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Tandaan natin mga kapatid, ano nga po ang sabi diyan? Pag sinabi nating stealing, sabi dito ay stealing is taking anything that belongs to someone else. Yung palang pagnanakaw, ito daw po yung kinukuha daw po natin ang mga bagay na sa pag-aari ng iba. Isa ho ang napatunayan ko, di ba, na talaga palang ang sugal, isa rin pagnanakaw. Alam niyo kung bakit? Natatanda ko po no, ako'y nangungubra po ng huwiting. Pag tumaya ka ng piso, magkano ang tama noon? 900. Saan manggagaling ngayon ng 900? Sa ibang tao na po yun. Ibig sabihin, yung pala, kaya pala yung pagsusugal, pagnanakaw din pala yun. Yung kinuha mo rin yung pag-aari ng iba na hindi naman iyo. Di po ba? Kaya sabi ko, totoo nga pala yun, na ang pagsusugal, hindi lang pala, matindi rin palang kasalanan yan. Iyan pala'y kumukuha ka ng bagay na hindi para sa iyo. Lalo na kapag yung tumataya, di ba, naranasan ko po ako'y nangungubra pa ng huwiting. Pag may kasunod ako na nagtitinda ng mga puto, mga tinapay, yung mga anak nila, sasabihin sa nanay nila, Nay, bibili ho tayo ng ganito. Sasabihin ng tatay nila, nanay, wala tayong pera. Pero pagdaan ko naman, pataya. Diba? Pagdating sa sugal, may pera. Pero pagdating sa pagkain ng anak, sitiisin nila. Di po ba? Pero sa kanila naman, ano naman yung kanila? Para daw pag tumama, mas maraming pambili ng tinapay. Mas maraming pambili ng puto. Di ba? Ganon. Pero, totoo pala yon. Na sabi dyan, yung pagnanakaw, daw po yon, kinukuha mo yung pag-aari ng iba. Di ba? Ano yung isa, ma? May sharing ka dito yung Ayan. pangalawa. Thank you, Lord. Pag nag-aral po kasi kami ni Pastor Simple, hindi po kami lumalayo ng example. Tapos natutuwa po kami sa mga revelation ni Lord sa amin. At saka yung mga personal insight. Meron pong isang ibig sabihin ng stealing. Stealing is keeping from someone what we owe to them. Kung yung isa kanina, ang ibig sabihin ng pagnanakaw, kinuha mo yung bagay na pag-aari ng iba, pagnanakaw yun, given na yun, talagang alam natin, hindi sa'yo, kinuha mo, pagnanakaw. At yun ay isang nakaka-grieve sa heart ng Holy Spirit. Meron po kong isang nabasa, stealing is keeping from someone what we owe to them. Keeping from someone kung ano yung dapat sa kanya. So, magnanakaw ka rin pala kapag meron kang itinatago o meron kang hinuhoard na para ibigay mo sa kapwa mo. Ang nireveal po sa amin ni Lord, kasi nga part ng buhay namin bilang mga manggagawa, yung wag mong ang pigilan yung word of God na ma-preach sa ibang tao. Wag mong hayaang gamitin ka from keeping from someone what we owe to them. So, kaya pala dun po sa dun sa Malakay 3, di ba ang sabi po doon, pinagnanakawan nyo ako. Sabi ko, kaya pala yun ang sabi doon kasi isang meaning ng stealing ay keeping from someone what we owe to them. Doon, maliwanag po yun doon sa Malakay 3:10, pinagnanakawan natin ng Diyos pag hindi tayo nagbabayad ng ikapo. Kasi doon sa scripture na yun, mga kapatid. Tapos dito nga po, tayo bilang mga pinuspos ng Espiritu ng Diyos, hindi ka lang nakaupo. May purpose si Lord sa buhay mo to preach Christ sa lahat ng tao, to preach Jesus sa lahat na nakakasalubong mo. Di ba? Ang example nga natin palagi si Mader, di ba?
one soul a day na ipapakilala niya si Jesus Christ. Mapa-driver man yan, mapa-security guard man yan sa pinupuntahan niya, nagtitinda ng gulay, di po ba? One soul a day. So kapag ka yung nasa iyo, yung word of God na dapat ay ibigay mo sa kapwa mo, hinord mo, nagnanakaw ka rin. At yun ang nagpapalungkot sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Kaya di ba minsan, parang noong Sunday, doon po sa San Pablo kasi, tuwing umaga, marami po doon nag-walk ng mga matatanda. Noong nito mga huling araw, meron na po kaming good morning doon. Good morning po. Ayan, pagdaan, mag-good morning. Pagbalik, bibili silang pandesal, gaganon. Si Pastor Simple, nung minsan, nagkataon po nag-aalmusal kami. May dumaan pong, matanda na, matanda na, di ba? Na may stroke po, na nag-exercise po siya, meron po siyang wheelchair na tinutulak para makapaglakad po siya. Meron po kaming nilagang saging. Nagkaroon po siya ng promptings na ibigay. So, nung binigay niya, thank you, Lord. Naibigay niya at natuwa naman siya dahil kinain ng matanda. Eto na ngayon. Nung nakaraang pong Sunday nga rin yun. Sunday. Nung nakaraang pong Sabado, gano'n na naman po ulit yung routine. May good morning, ganyan. Nakita po niya, naisip po niya, ay, bigyan ko tong matanda to ng mangga. May nagbigay po kasi sa amin ng mangga. 4? Tatlong pirasong mangga. Yung isa, kinain ko na nung Friday ng gabi. Nung isa, kinain namin nung umaga. Di may isa pong natira. Yung isang natira, yun yung gusto niyang ibigay sa matanda. Di palabas na po siya. Dala-dala niya yung mangga. May kasunod po na matanda uli. Sabi niya, naku. Sabi niya, alangan daw, bigyan niya yung isa, tapos yung isang good morning na isa, wala. Sabi, tinagaw po niya. Nalungkot po siya. Kinain na lang natin ulit. Kinain na lang namin. Para maging masaya kami. Pero nalungkot po siya, di ba? Parang minsan, merong pinapagawa sa iyo si Lord, tapos hindi mo naman siya nagawa. So, isa rin po yung isang patotoo po talaga na lahat ngayon ginagawa sa atin para po magamit tayo sa ministry ng ating Panginoon. Yun nga, ano pa po ba yung mga bagay na due unto them? Due sa mga kapwa natin. Di ba? Respeto. Bigay natin yung respeto sa kanila. Kasi sila din ay namatay din ang Diyos. Namatay din si Jesus Christ para sa lahat ng tao. So, bigay mo yung respect. Ibigay mo yung magandang kaisipan sa kanila. Siguro kaya to medyo hindi maganda ang mood. Baka hindi nakatulog. So, huwag ka agad-agad magkaroon ng negative, anong tawag nun? Mind dun sa mga tao. Di po ba? Kahit nang alam mong nakakainis sila, alam mong nakakainis. Alam mo na pala, hindi mo pa pinatawad. Mali. So, ibig sabihin, pagka mga ganon, give respect due unto them. Give kindness due unto them. Give love due unto them. Di po ba? So, pag hindi natin binigay yon, nagnanakaw din po tayo. At pinalulungkot natin yung Espiritu ng Diyos sa atin. Alam niyo po, pagka malungkot po ang Espiritu ng Diyos sa atin, we are powerless Christian. Para kang low-bat. Yan. Pagka ang Holy Spirit ay nalungkot, parang low-bat ang spiritual life mo. Kaya yung prayer mo, hindi agad-agad nasasagot. Kasi low-bat ka nga, pinalungkot mo yung Espiritu ng Diyos dahil doon sa hindi mo na ibigay yung mga bagay na ipinabibigay ng Diyos para sa kapwa natin. Lalong-lalo na sa atin ang mission natin bilang Great Commission natin, 'di ba, sa Matthew 28:19-20, go and make disciple. So, kapag hindi natin ginagawa po yun, nagnanakaw din po tayo. So, isa po yun na nagpapalungkot sa
Espiritu na nasa atin ngayon. Yan, thank you Lord. Balikan ko na mga kapatid ha, ano po yung nagpapagrip sa Holy Spirit? Unang-una, yung lying, yung pagsisinungaling. Pangalawa po, yung pagkatayo ay, sabi diyan, tawag diyan, nawawala ng control sa pamamagitan ng galit. Pangatlo po, alin po yung binabanggit diyan, yung stealing, yung pagnanakaw. 'Di ba? Mahalaga po 'yan, mga kapatid ha. Kaya pagka meron tayong mga dapat na ibibigay sa ating kapwa, ibigay na ho natin ngayon. Pwede po ba sabihin niyo sa inyong katabi, ibigay mo na sa akin ngayon? Para makalaya. Yan, sabihin nyo ha, ibigay na ninyo. Ibigay mo na sa akin ngayon. Tapos ano yung panghuli dito? Sa verse 29, tingnan nyo, mahalaga din po ito ha. Naku, tingnan nyo ang sabi po ng verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yaong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Naku, yung pala sinasabi po dyan. Ang binanggit ho dyan ay huwag daw ho tayong gagamit ng masamang pananalita. Tandaan natin. Yan daw po, tandaan natin, yun niya hong sinabi na ang hindi na raw ho natin kayang ibalik yung binitawan nating salita. Diba? Totoo naman. Kahit sabihin mo sa iyong kapwa, halimbawa, nakapagsalita ka, sinabi mo sorry, hindi mo na rin maibabalik yon. Kaya nga po tayo, anong binabanggit lagi dyan, iiwasan natin na tayo ay makapagsalita ng hindi magandang salita. Ano daw po ito? Yung sinasabing unwholesome language. Ito po yung hindi, sa Tagalog ay hindi napapanahong salita. Para bang hindi angkop sa mga, minsan may mga taong hindi naman angkop yung binibitawan nating salita. Ito yung sinasabi nga na minsan niya, yung paninirang puri. Mas matindi po yun. Diba? Yung paninirang puri. Salamat na lang kay Lord. At tayo ay nakikita natin. Kaya nga po, ang isa pa rin sinasabi sa atin dyan ay lahat daw po ng lumalabas sa ating mga labi, ano daw po yan? Lahat ng yan, babalik sa atin. Di po ba? Lahat ng binitawan nating salita sa ating kapwa, babalik ko lahat sa atin yan. Kaya sikapin natin na yung binitawan natin sa ating kapwa, sa ating salita, pagbalik noon, pagpapala sa atin. Di po ba? Kaya ano pong ibig sabihin? No? Kaya nga minsan kahit galit na galit tayo, ano pa rin sasabihin natin sa ating kapwa? Pagpalain ka ng Diyos. Para pagbalik noon, pagpapalain pa rin tayo. Di ba? Blessing pa rin. Di ba? Kaysa naman nagsalita ka ng hindi maganda. Di po ba? Kaya talagang yan. Lagi natin sinasabi yan. Sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay at makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. At hindi lang po yun. Natatandaan ko po doon sa Galatia 5:15. Ang nakalagay po doon, kung kayo-kayo ay magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, ay tayo daw po'y mauubos. Di po ba? Kaya salamat sa ating Panginoon. At tayo ngayon, hindi na ho natin hinahayaan na mag-grieve yung Holy Spirit na nasa atin. Ang layunin po natin ngayon, lagi nating mabigyan ng maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Kaya sa mga sandali po ito mga kapatid, kung sakaling tayo ay nakapagsalita ng hindi maganda, sa sarili natin, una. Pangalawa, sa kapwa natin. Sa mga nakikita natin. Ano pong ibig sabihin niya? Para huwag mag-grieve ang Holy Spirit. Ano po yan? Dapat, hingi lagi tayo ng sorry sa ating Panginoon. Tandaan po natin, katulad niya ng binabanggit ito, ang hindi na ho natin kayang mabalik, yung binitawan nating salita. Humingi, halimbawa, nasalitaan natin ang hindi maganda, sabi natin, sorry, nakasorry tayo pero hindi na rin po natin maibabalik yun. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Totoo naman po yung pangako ng Panginoon sa atin. Sabi nga dito, tingnan nyo, balikan ko lang po yung binasa natin kanina sa verse 30, at huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tinubos. Tutubusin pagdating ng takdang panahon. Sabi ng verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
Kaya mga kapatid, salamat po sa atin, sa Panginoon. At muli ay alam ko na itong ating pag-aaral ngayon, hindi na natin nahayaan na mag-grieve yung Holy Spirit na nasa atin. Ang layunin po natin ay maparangalan lagi natin ang ating Panginoon sa ating Ama sa Langit. Salamat po Lord sa umagang ito. Alam po namin Lord na kayo po yung aming kasama. Pangungunahan kami sa lahat po ng gagawin namin po sa buong maghapong ito. Thank you Lord. At para po sa aming huling awitin, iisang Panginoon. Isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Iisang pananampalataya mayroon tayo. Iisang amang nagmamahal sa atin. Iisang Espiritong gumagabay. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat iisa ang ating Ama, kung kaya tayo'y magkakapatid. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Thank you, Lord. God bless po sa ating lahat. 2 Timothy